Mga inutil talaga kayo! Mga walang silbi! Putok ng baril ang pumailan lang sa paligid. Bumagsak ang isang katawan na siyang naging dahilan ng gulantang at takot sa ibang tauhan na naroon. Maraming dugo ang umagos sa sahig. Dahil sa pagkakabaril ng isang tauhan, nangisay ito doon at tuluyang nalagutan ng hininga. Boss! Halos sabay-sabay na sumamo ng 5 pang tauhan na nakaluhod sa harapan niya. Muling pumaibabaw ang putok ng baril. This time wala namang tinamaan pero ang tauhan na nangahas na kausapin si Kenneth ay natumba dahil sa takot. Napaihi pa ito sa sariling pantalon dahil sa pag-aakalang mamamatay na siya. Paano nakawalang madre na yon? Matanda na nga lamang, hindi niyo pa magawang makuha. Boss, may nakauna sa amin. Sinubukan naman namin na makuha. Nanginginig na sagot ng tauhan niya. Takot na baka ito nang isunod niya na papatayin. Sino? Tauhan ni Benedicto? Hindi ba't nasa kritikal silang kalagayan? Nagawa pa nilang iligtas ang madre na yon. Boss, mga inutil! Muli siyang nagpaputok ng baril. Wala namang natamaan pero takot na takot ang mga tauhan niya. Kilala nila si Kenneth, demonyo pa sa demonyong ugali nito. Ngayon 3 nang nawawalang tao sa kamay nito. Hanggang ngayon ay wala pa silang makuhang impormasyon tungkol sa asawa at anak ng lalaki. Puntahan niyo sa ospital ang Benedicto at ang kasama niya. Patayin niyo na kung kinakailangan. Utos ng muli ni Kenneth. Wala siyang pakialam kung paano gagawin ng mga tauhan niya yon. Nang biglang may naisip siya. Bakit pinahihirapan pa niyang sarili kung pwede naman ay may gumawa nun sa kanya na hindi nahahalata? Kung ang mga tauhan niya siguradong magiging alerto ang lahat. Aalis ako. Hanapin niyo sila Rosenda at Maki. Ngayon na nasa ospital ang dalawa, subukan yung mga bahay nila. Pasukin niyo kung kinakailangan. Leo, ipag-drive mo ko papunta sa mansyon. Agad na tumalima sa Leo. Nakahinga naman ng ilang tauhan nang wala na siya. Pero napatingin sa kasamahan na wala ng buhay. Naaawa sila dahil isa na namang kasamahan nila ang binawian ng buhay dahil sa galit na yon ni Kenneth. Linisin niyo to, itapon yung bangkay sa malayo. Utos ng isa sa ilang tauhan. Habang bumabiyahe ay naroon pa rin ang ngit-ngit na galit ni Kenneth. Hindi niya matanggap sa sarili na gumuguho lahat ng plano niya. Did he miscalculated everything? Tama bang sinabi ni Enric na babagsak lahat ng plano niya dahil sa kasakiman niya at sa makasariling pagmamahal? Shit! Nangyari lang naman lahat ng yun nang dumating sa buhay nila si Benedicto. Yun ang kamalian niya. Ginusto niyang makipagkompetensya dito. Ginusto niya itong hilahin pababa. And now, he is the one who is crawling right now. Hindi alam kung saan nahigalapin ng magina niya. Kailangan nilang mamatay. Bulalas niyang ikinapanindig ng buhok sa katawan ni Leo. Laging mainit ang ulo ni Kenneth sa nakalipas na mga araw at ang mga tauhan na gaya ni Leo sumasalo doon. Lalo na kung wala silang magandang balita. Nang makarating sila sa mansyon ay kagad nang may hinanap si Kenneth. Hindi ang kanyang ina kundi si Dr. Luigi. Nasa kwarto niya, senyorito. Bumuka po kasi ang sugat niya. Sugat? Nagtataka niyang tanong. Biglang lumabas ang kanyang ina. Nakapustura to ngayon. Tila may pupuntahan. Oh Kenneth, you're here. Nakangiti nitong bati. Lumapit sa kanya to. Pagkalapit ay bigla siya nitong hinawakan. Mahigpit gaya ng ginagawa nito noong bata pa siya. I told you to stay away from her. She will ruin your life as she ruins mine. Bulalas nito. Bigla nanlisik ang mga matang umalakhak. Hinawakan niyang kamay ng inat sa pilitang inalis yon sa kanyang braso. Namilipit to sa sakit dahil mas mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay nito. It's not anybody's fault. It's you who made this. You make me like this. Singal niya sa ina. Nagulat siya nang biglang umangat ang isang kamay nito sa pisngi niya. Hinaplos yon. Baby, babalikan ka ni mama ha? Babalikan kita. Mas lalo siyang nagpuyo sa galit. Babalikan? Sana hindi na lang siya binalikan kung gagawin lamang siyang ganun. Ito ang sinisisi niya sa lahat ng kamalasang nangyari sa buhay niya. Kung pwede lang mamili ng ina, hindi itong pipiliin niya. Aray, putang ina! Bigla niyang bulalas na ang haplos ay naging kalmot. Ramdam niyang hapti sa kanyang nasugatang pisngi. Tinulak niyang inat na pasalampak ito sa sahig. Nanlilisik ang mga mata nito na tiningala siya. Sumigaw ito ng pagkalakas-lakas.
Ano nangyari? Bungad ni Luigi. That witch! He scratched my face! Napabuntong hininga si Luigi. Tinignan ng nurse sa inutusan na dalahin ng matanda sa kwarto nito. Tumulong si Leo dahil nagpupimiglas si Doña Teofila. Nang wala ng Doña ay hinarap na muli ni Luigi si Kenneth. You want me to clean that? Aniya, umiling si Kenneth. This is nothing. How about you? Bakit may sugat ka? Napatitig ang mga mata ni Kenneth sa braso ni Dr. Luigi na may benda. Napatingin doon si Dr. Luigi sa kanapabuntong hininga. Your mother is out of control now. Hindi na pwedeng may mga matatalim na bagay sa paligid niya, lalo na sa kusina. Did she? Tumango si Luigi. Oo, she almost stabbed me. Buti na lang at mabilis kong nakuha ang kutsilyo sa kamay niya. Nadaplisan nga lamang niya ako. Napakuyom ng kamao si Kenneth. Why are you here? Tanong ni Luigi kapag daka. Hindi basta-bastang bumibisitang lalaki doon. Naroon lamang ito kapag may ipag-uutos patungkol sa ina nito. May gusto ka bang malaman tungkol sa kalagayan ni Doña Teofila? No, mataman siyang tumitig sa lalaking kaharap. I have a proposal to you. Napakunot noo si Dr. Luigi. Pero mabilis na nakatutok ang buong atensyon niya kay Kenneth. Kinilabutan siya nang biglang umisi ito. I want you to kill someone. Napatda siya sa narinig. Kumuyom ang kamao niya. This can be the last option you have, Luigi. I can give you Enric's body right away after you kill him. Nagtagis ang mga bagang niya. Alam niyang wala siyang choice kung hindi gawin ang gusto nito. Are you really giving me Enric's body? Gusto niyang makasiguro. Kumalakak si Kenneth. Kailan ko ba hindi tinupad ang sinabi ko, Luigi? You know, I always do whatever the deal we have. Lalo nagtagis ang mga bagang ni Dr. Luigi. Alam niyang tuso si Kenneth, tuso pa sa tuso, kaya kailangan niya mag-ingat. Sinong gusto mong patayin ko? Napahalakak na parang demonyo muli si Kenneth. Benedicto Argente. Kinagulat ni Dr. Luigi yon. Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon. Benedicto Argente, taong nakilala niya dahil kay Angelina. Isa din sa dahilan kung bakit hindi niya na magawang balikan ng ospital na pinagtrabahuhan ng ilang taon. Because he knew then, Benedicto was a good person. It's been 5 years since then. 5 taon rin niyang dinala sa konsensyang nangyari kay Angelina. But now, unti-unti na siyang nagdududa. Unti-unting nalilinawan ang bawat katanungan sa kanyang isipan. You are a Dr. Luigi. It will be easy for you to sneak in and kill him. Pagkatapos nun ay makakaalis ka na rito at makukuha mo ng bangkay ni Enric. Napalunok si Luigi. He wants it badly. Walang tunay na pamilya si Enric at tanging siya lang at si Sister Fatima ang meron ito. At ang babaeng minahal nito, he was supposed to introduce it to him. Pero hindi sila nabigyan ng pagkakataon. Lumaki din siya sa safe haven. Naging kuya sa kanya si Enric hanggang sa maampun ito ng isang mayamang pamilya dahil siya nakitang talino dito. Hindi man ito laging nakakadalaw. Enric makes sure that he always supports the convent. Maging ang pag-aaral niya. Nang mawalang mga umampun dito, he makes sure that the wealth he have helps everybody. Sa pagkawala nito nawala din biglang kayamanang yun. Do it for me. Gumalaw ang panga ni Dr. Luigi. Enric was always a good person. He always cherishes people around him kahit na ang taong nasa harapan niya ngayon na mas masahol pa sa isang kriminal. I want to see proof that you have his body. Nagawa niyang sabihin. Gusto niyang manigurado. Kung dudumihan niyang kamay niya, kailangan niya na munang masigurado na worth it ang gagawin niya. Muling humalakak si Kenneth. Just do what I say. Matigas nitong utos. Mas lalong nagpuyos ang kalooban niya. Noong malaman nilang na-aksidente at namatay si Enric, agad siyang nagtungo sa Maynila. They told him that someone had taken his body. Pinagtaka niya rin na ibang nakalagay na apelyido nito doon. Naging malinaw ang lahat nang dumating si Kenneth. Unti-unti niya napagtatagpi-tagpi ang mga nangyari. Enric was entangled to a life like that because of the love he has. Okay, give me 1 day to do it. Ika niya. Ngumisi si Kenneth. Tinapik nitong braso niya na may sugat. Napangiwi siya dahil fresh pa yon. I want result, Doc Luigi. Muling nagtagis sa mga bagang niya. Resulta, parang kay dali lang pumatay. Batali naman daw ang matching ay naiisahan din.
Kinuntsaba nila Benedictong ilang media outlet para maibalita na sila'y malubat na sa kritikal na kalagayan. They paid them just for that. Dahil alam nilang kakagatin ni Kenneth yon. Bago man sila pagbabarilin ay nagawa ng kabigi ni Clarence ang manibela. Hindi sila natamaan ng bala, pero dahil sa pagkakabangga ay pareho silang nagtamo ng mga sugat. Clarence was admitted. Samantalang mas ginusto ni Benedictong umuwi dahil sa pag-aalala nito kay Rosenda. Ngayon ay nakala ni Kenneth na nagtagumpay ito. Maaaring gumalaw na rin to para mahanap silang maakyat Rosenda. Maghalughog na ito kung saan-saan. Gusto niyang umalis sila ni Rosenda right away sa bahay niya. Pero hindi niya inasang magkakasakit siyang bigla dahil sa mga natamong bugbog sa katawan. Nang magising siya hating gabi, ramdam niya na may taong nakabantay sa kanya. Nang lingunin niyang gilid niya, nakita niya nakaduktok si Rosenda sa gilid ng kama. Maingat at tahimik niyang pinagmasdan ng tulog na babae. Naalala niya si Angelina nung nagkasakit siya. Ganon din ito. Nakabantay sa kanya kahit na sobrang sama ng trato niya dito. Sinubukan niyang bumangon ng tahimik pero napaigik siya. Nang maramdaman ng biglang atake ng sakit sa kanyang tagiliran. Wala namang baling buto ayon sa doktor pero nabugbog ng gusto ang kanyang mga muscles doon. Benedicto, natatarantang nagising si Rosenda. Agad itong napatayo dahilan upang hindi matansyang sarili. Gumewang ito at medyo natumba. Mabilis niya itong naagapan. Naabot niya kaagad ang kamay nito at nahila. Muli siyang napaigik na mapadagahan si Rosenda sa kanya. Ang puso niya'y tila kabayong nakikipagkarera sa pagtibok. Angelina, anas niyang napapikit. How he wished it was really Angelina he had in his arms. Nagulat naman si Rosenda. He was calling her again with another name. At hindi niya nagugustuhan yon. Pero mas hindi niya gustong bitawan siya nito ngayon mula sa pagkakayakap nito. Inangat niya ang kanyang ulo, ngunit hindi umalis sa ibabaw ng lalaki. Inangat niya yon sapat lang upang makita niya ang mukha nito. Nakapikit itong tila may hinahanap sa kadiliman. Kumibot ang labi nito. Alam ni Rosenda na hindi na normal ang nararamdaman niya ngayon. Nung una pa lamang niyang makita si Benedicto sa isla, ay kinukumbinsi ang sarili na wala lamang yon pero habang tumatagal na kasama niya to. Lalong napagtitibay ng malalakas sa tibok ng puso niyang damdaming umuusbong. She likes Benedicto. Hindi sa paraang itinatatak niya sa utak niya noon, kundi sa malalim na emosyon. Gusto niya ito sa romantikong pamamaraan. Sa para bang normal lang sa kanyang damdamin na yon. Nagmulat ng mga mata si Benedicto. Nagtamang kanilang mga titig sa isa't isa. Napalunok si Rosenda. Ganon din naman si Benedicto. Hindi nito mapigilang bumaba ang titig nito sa mga labi ng babae. Kasalanan, malaking kasalanan na pagnasaan niyang labing mga yon. Pero hindi niya na kayang pigilan ng tukso ang tulak ng kanyang damdamin. Umangat ang kanyang kamay sa batok nito. Bago pa man tuluyang bumalik ang katinuan sa isip niya, ay kinabig niya ng babae. Hinalikan niya ito. Marahan ng halik, nananantya. Akala niya magpupumigla si Rosenda. Pero hindi. Dahan-dahan din itong tumutugon. Dahan-dahang nagpatangay. Hanggang sa pareho na silang natangay sa kung anong emosyon na kumakain sa kanilang dalawa. Pinagsaluhan nilang dalawa ang mainit na halik sa kamang yun. Ang mga halik ni Benedicto ay halik ng nangungulila. Gumalaw ang kanyang katawan. Sa isang iglap ay siyang nang nasa ibabaw at ang babae ang nasa ilalim niya. Though may iniinda siyang sakit, wala siyang pakialam basta matugunan lamang ang uhaw niya. Ito was a long and passionate kiss. Napatigil lamang sila ng tila kakapusin na sila ng hangin. Naghiwalay ang kanilang mga labi. Ipinatong ni Benedictong noo sa noo ng babae. Malalim parehong kanilang mga paghinga. Do you want me to stop? Anas na tanong ni Benedicto. No, tipid na sagot ni Rosenda. Pumikit siya. Ramdam niyang hindi para sa kanyang mga halik na yon, pero gusto niyang muling angkinin ni Benedictong mga labi niya. At sa isang iglap, ang mapaghanap na halik nito ay muli nilang pinagsaluhan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon na nakalipas, mahimbing ang pagkakatulog ni Benedicto. Sa mga labi nakapagkit doon ng ngiti, wala namang nangyari bukod sa halik na pinagsaluhan nila ni Rosenda. Pero sapat na yon para punan ng damdaming kumakain sa kanya. Punan ng pangungulila na matagal ng panahon. Sa umagang yun, pareho silang halos ayaw gumalaw. Hindi alam kung paano kakausapin ang isa't isa.
Paano haharapin ang bukas na hindi naiilang sa nangyari? They both know it was a mistake. Pero ang kamaliang yun ay nagpatigil sa bagyo sa kanilang kalooban. Sa kanilang pagising, tila payapa ang lahat. Bumangon si Rosenda mula sa pagkakahilig sa dibdib niya. Hindi ito makatingin ng tuwid sa kanya. Hinawakan niyang kamay nito ng akmang aalis ito mula sa kama. Bumangon din siya at napaupo doon. Pinagsisisihan mo bang nangyari? Diretsang tanong niya dito. Ramdam niyang biglang pagka-estatwa nito. Hindi siya nilingon pero sumagot ito. Hindi. Pero hindi ko rin alam kung kailangan ko bang matuwa dahil sa nangyari. Hindi ko alam kung bakit. Hinila ni Benedicto si Rosenda payakap sa kanya. Maging siya hindi alam ko anong nangyayari sa kanya. Wala rin akong pinagsisisihan sa nangyari, Rosenda. Ginusto kong halikan ka. Pero hindi ako nakikita mo. Hindi akong pinananabikan mo. Napalunok si Benedicto. Hirap na hirap siyang pabulaanan ang akusan nito. Dahil ang totoo, hindi na rin niya alam kung sino bang ginusto niyang halikan. Dahil habang magkahugpong ang kanilang mga labi ni Rosenda, si Angelina ang naaalala niya. Napabitiw siya sa pagkakayakap dito. Unti-unti niyang pinakawalan ng babae. Nasaktan naman si Rosenda dahil doon. Kaya siyang pakawalan ni Benedicto sa isang iglap lang dahil hindi naman siya si Angelina. Kamukha niya lamang ito. Bumuntong hininga siya, tuluyang umalis sa kama. Walang lingon likod na umalis siya sa silid nito. Gising na siya sa katotohanan. Maikli lamang ang kaligayahan na yun kagabi. Kinapa ni Rosenda ang kanyang dibdib kung nasaan ang kanyang puso. Bakit tila sinasaksak ang puso niya ng maraming kutsilyo? Bakit masakit yun gayong tanggap naman niyang sitwasyon? Bakit tila may sakit doon na nagsusumigaw? Gusto niyang pagalitan ng sarili dahil naging marupok siya sa damdamin. Nang muli silang magkaharap ni Benedicto ay sa study table na ito. I have a plan, eka nito. Mataman siyang nakinig ngunit hindi makatitig. Iniiwas niyang tingin dito. Lumabas ka sa pagtatago mo. Doonin na pabaling ng tuluyan si Rosenda kay Benedicto. Umiling siya. Mahahanap ako ni Kenneth kapag ginawa ko yun. Eka niya. That's the plan. Pero lalabas ka sa publiko hindi bilang Rosenda. Lalabas ka sa publiko bilang si Angelina Argente, ang asawa ko. Nalaki ang mga mata ni Rosenda. Hindi makapaniwalang lalong napatitig kay Benedicto. We will draw him out. Sa ngayon ay maingat na siyang nagtatago. Sa paglabas mo bilang si Angelina, he will surely go crazy to find out who you really are. This is crazy, Benedicto. Biglang saad ng tao na sa telepono. Si Clarence na siyang kausap niya sa telepono. Clarence needs to know his plan. Paano kung? That is why I want to draw him out. Siyang maglalabas ng katotohanan. Putol ni Benedicto sa gustong sabihin ni Clarence. Kung totoong si Rosenda ay si Angelina, siguradong gagawin lahat ni Kenneth para makuha ito. At hindi hayaang lumabas ang sekreto. Manganganib parehong buhay niyo, Benedicto. Kenneth is crazy. Nagawa niya na tayong ipapatay. Alam ni Benedicto yun. Tumitig siya sa mga mata ni Rosenda. If she really was Angelina, hindi niya hayaang masaktan ito. He will protect her even if it causes his life. Naiintindihan mo ko, Rosenda, hindi ba? You can't hide anymore. You will not hide. You will live as Angelina. Don't worry, I will protect you. This is a head-on battle for us. May takot sa sistema ni Rosenda. Pero tama si Benedicto. Hindi sa lahat ng oras ay magtatago siya. Kailangan niyang harapin si Kenneth kahit sa anong paraan. Kung kailangan niyang gamitin ang ibang katauhan ay gagawin niya para makalaya. That's what she needs to do. Tumitig siya sa mga mata ni Benedicto. Kung ano sa tingin mong makakabuti, Benedicto, I trust you. Nakahinga ng maluwag si Benedicto. Alam niyang mapanganib pero yun lang ang naiisip niyang paraan. Sa kabilang linya, wala namang nagawa si Clarence kundi ang mapabuntong hininga. Gaya ng dati, he will just support Benedicto hanggang sa makakaya niya. Dahil alam niya, hindi basta-bastang laban ang haharapin nila. There is no patient name, Benedicto Argente. Siya ni Dr. Luigi nang tawagan niya si Kenneth. What do you mean walang pasyente? May galit naman na napatanong si Kenneth. I told you already, walang Benedicto Argente sa record ng mga tao na sa critical o sa ICU. If he was here, then it was just the day of the accident. He goes home right away.
Putang ina! Naibato ni Kenneth ang kanyang telepono kahit hindi pa natatapos ang pag-uusap nila ni Dr. Luigi. Paano nangyari yun? Boss, matalim na tinitigan niyang tauhan na biglang pumasok sa loob ng kwartong kinaroroonan niya. What? Nanginginig na kinuha nitong remote ng telebisyon. Pagkatapos ay binuksan nito yon at nilagay sa isang TV channel. Agad na naipagkita ang mga mata niya sa screen ng TV at ang atensyon niya ay nasa balita. Benedicto Argente shook the business world once again and broke the hearts of many who were eyeing for him. Kumuyom ang kanyang kamao. Halos mamuti yon dahil sa higpit. Once again, he was tricked by him. Buhay ito't wala man lamang naging pinsala. Shit, nasa balita to ngayon. He was filming a suit and attending a gala. Gala na dapat ay nandun din siya. But now he's living in the dark. Kumunot ang noo niya nang ma-videohan nito na may kasama. They blurred the face of his date. Benedicto Argente is married. Unang beses niyang sinapublikong kanyang kasal at pinakita ang kanyang asawa sa importanteng event. Nanlaki ang mga mata niya as the news continues. Married? Wife? Tila may bumikig sa lalamunan niya. Nilamon siyang muli ng matinding galit. Mas matindi pa sa galit na meron siya nitong nakaraan. Why does he need to be happy? You better be dead. You must die! Sigaw niyang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Inagaw niyang remote sa tauhan. He scans the channels. Sino? Sinong babaeng kasama niya? Nanggigigil siyang naghanap ng channel na hindi blur o tinakpan ang mukha ng babaeng kasama nito. He needs to know. He wants to see it. Pabalik-balik siya sa mga channels for entertainment news. Lahat ng yon tinakpan ang mukha ng babaeng kasama ng lalaki. Humigpit ang hawak niya sa remote until it crashes into his palm. Nasugat pa nga siya dahil doon pero wala siyang pakialam. He is in a police watch right now. It was because of Amelia, who was saved then. Hindi niya ito magalaw ngayon dahil nasa kustudiya ng mga pulis ito at nasa protection program. Sana pinatay na lamang niya ito sa isla pa lamang. Naupo siya. Matamang nag-isip ko anong susunod niyang hakbang. Hindi pwedeng maging masaya si Benedicto Argente. Samantalang itong dahilan kung bakit walang pamilya sa kanya ngayon. Inaamin niya na sa sariling nagkamali siyang ibuka ang kanyang pakpak sa lipunan. Makuha niya lamang ang mag-ina niya ay babalik na sila sa isla at doon na lang tahimik na mamumuhay. Tatalikuran niyang pangarap na umangat basta makuha niya lang muli ang pamilyang dapat ay sa kanya. Mas mahalaga si Rosenda sa buhay niya. Pero hindi niya magagawa yun habang nakaharang si Benedicto Argente. He knows already that he has Maki. May nakuha silang dashcam footage at doon ay nakita nilang pinasakay ni Benedicto ang anak na si Maki sa sakyan ng mga to the night he was missing. At sigurado din siyang si Rosenda ay hawak ni Benedicto. As the entire business world was shocked, si Scott Schutz ay hindi rin makapaniwala sa nakikita ng mga mata. Benedicto, shish. Napangiti si Benedicto, lumapit sa kaibigan at bumulong. I'll explain it to you when time comes. Aniya, isang pamilya ni Scott ang nakakaalam ng pagkamatay ni Angelina. Hindi na muling nagsalita si Scott pero napatitig siya kay Rosenda. Then, he remembers his wife who was really saddened when Angelina passed away. His family was in the province right now. Sinusuyo pa niyang asawa para bumalik sa kanya. And he was there. He needs to. Babalikan naman niya kaagad ang mga to pagkatapos ng mahalagang party na yon. Is she another doppelganger? Natawa si Benedicto. No, it will be the first and the last time when we meet at the bar. Eka niya, yun ay nung iniligtas niya si Rosenda sa hotel. Asiwa naman si Rosenda sa mga titig ng mga taong naroon. Kung paano siya tignan ng mga to na para bang kinikilatis. Naasiwa rin siya sa tutok ng kamera sa kanila ni Benedicto. Ngayon niya lang napagtantong ganun pala talaga to kasikat. Hindi niya akalain ng isang Benedicto Argente ay asawa ng sinasabi nitong maaaring kapatid niya. Hindi niya tuloy alam kung si Angelina ay swerteng na pangasawa si Benedicto. According to Benedicto, unang beses nitong ipubliko na kasal na ito. Kapag naroon kayang tunay na Angelina, magiging masaya kaya ito. Napalunok siya ng tila may bumundol sa kanyang puso. Pero bakit sa kanya? Imbis na matuwa ay parang lungkot ang nararamdaman niya. Dahil ba hindi naman talaga siya si Angelina na dapat ay naroon sa pwestong yon? Dahil sa wakas pinangalandakan ito ni Benedicto? It doesn't make sense. Anas niya sa sarili.
May matinding kalungkutan na kumakain sa pagkatao niya na kahit subukan niyang ngumiti ay bakas pa rin ang kalungkutan sa kanyang magandang muka. "Are you okay?" Tanong sa kanya ni Benedicto. Napansin nitong asiwa siyang kumilos. Nakakapit siya sa braso nito at sumusunod sa bawat paghiya nito sa kanya. Pakiramdam niya isa lamang siyang palamuti sa tabi nito. Hinarap niya ito. "They look like a perfect couple." May kung ano sa mga titig ni Benedicto sa kanya. Like he was so proud of her. Pero nanliliit siya sa tabi nito. Hindi niya alam kung bakit ganun ang pakiramdam niya. Like there's someone inside her feeling that way. Sobrang lungkot ng nararamdaman niya kahit nasa masayang party sila. Bigla siyang hinapit ni Benedicto sa kanyang bewang. "Angelina," maging ang pagtawag sa kanya ni Benedicto ay napaka-normal lang dito. It makes her uneasy. Inihilig niyang ulo sa dibdib nito nang may mapansin siyang nakatutok na kamera sa gawin nila. "Are you tired? Do you want us to go back to our suite?" Gaya nila noon ni Kenneth, may nakalaang suite ang mga bisita sa gala. Doon sila nagbihis ni Benedicto at nagprepara. Hindi siya sumagot, nanatili siyang nakahilig sa dibdib nito. Nagugustuhan niyang naririnig na tibok ng puso nito. It was unstable rhythm, pero parang kumalma siya nang marinig yon. "Angelina will be the happiest person when she's here. You show her to the world." Ang tibok ng puso ni Benedicto ay tila bumilis. Mas naging unstable. Lumayo siya sa pagkakahilig dito, tiningala ito. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata nito'y napupuno ng kalungkutan. "I doubt it. She may act like you." Pipiliting ngumiti kahit na malungkot ang nararamdaman niya.